Hello mga kapatid, magandang gabi po at kumusta po kayo? Papasok tayo ngayon. Quick live lang po tayo dahil kanina nag-exercise ako at merong revelation yung kaaway natin, ang demonyo. No? At sana po ay mamula tayo nito. At ito din yung katotohanan na paglapit natin sa mga spiritista, sa mga spiritual healer, delikado po yan. Okay? Pero ipadinig ko lang sa inyo mamaya, no? Yung natin, yung actual na exorcism. Hindi ko ipakita, iparinig ko lang during sa exorcism. May inamin yung kaaway natin. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, itong mga spiritual healer, mga kapatid, ma-amaze din tayo. Pero, ano ba yung sabi ni Saint Justin Martyr, isa sa mga church father natin? The demons taught men charms, incantations, and healing rites to ensnare their souls. Malinaw na malinaw, ha? Ano yung objective ng kaaway natin? Ito po, to ensnare their souls. Delikado yung kaluluwa natin, di ba? So, many ancient healers use spiritual forces that the fathers identified as demonic. Sinong nagsabi nito? Yung mga church fathers natin. Sabi naman ni Saint Basil the Great, what health is it to gain bodily relief but lose the soul? No? Delikado pala, no? Totoo na relief ka sa katawan mo, pero you lose your soul. No? So, dito makikita mga kapatid, many ancient healers use spiritual forces that the fathers, many dahil may mga herbalist, diba? Pero kung may mga incantation na may habak na, katulad ng kadiskusyon ko, may herbalist sila pero meron ding mga occult or charm na ginagamit nila. At sabi ni Saint Irenaeus of Lyons, iparinig ko ngayon mga kapatid yung exorcism po kanina. Where charms and invocations are used, there the demons dwell. So, any healing ritual invoking spirits, energies, was seen as demonic territory. Yan ang sabi ni Saint Irenaeus of Lyons. Matagal na po ito. Na 1st century po ito. Tertullian, the devil heals in order to ensnare. He gives up a little thing that he may gain all. Grabe. So, delikado yun pagaling tayo at magpagamot tayo sa mga albularyo. At pasalamat tayo dahil grabe yung testimony nila ni Malyari family. For 30 years, no? Yung karamdaman niya, walang finding sa doktor. Pero ngayon, completely healed na po. Not 90%, but 100%. Ayan ang sabi niya sa live natin. Sa mga hindi pa nakakita sa live natin, please po
please po sa YouTube channel natin. Delikado po mag-iingat po dahil ito yung sabi ng mga santo. Hindi po ito personal ko na idea. The devil heals in order to snare. He gives up a little thing that he may gain all. Tertullian. Meaning demons may allow minor physical healing so they can capture a soul spiritually. Totally. Delikado po. Ito naman tayo ni St. John Chrysostom. Those who seek relief from magicians or enchanters submit themselves to the power of demons. Sinong nagsabi nito? St. John Chrysostom. Sabi naman dito, Chrysostom clearly warns that folk magical healers enslave people spiritually. So, ma-enslave talaga tayo. At gusto nating mapuntahan at pupunta tayo sa kanila. At ano naman sabi ni Saint Hippolytus? Let the faithful not consult diviners, charmers, or healers who call upon spirits. For this is to join oneself to demons. Malinaw na malinaw yan They join themselves to demons. Si Saint Ephraim, the Syrian, ano sabi niya? Ito yung sabi niya. The evil one imitates healing so that he may deceive the ordinary people. Grabe, no? So, ngayon, iparinig ko na ninyo, iparinig ko na ninyo yung actual exorcism ko kanina. Kaninang umaga pa po ito. Dito mga kapatid, nireveal ng kaaway natin na sila pala ang nagbigay sa mga merong karamdaman na spiritual in origin or preternatural. Tinatawag yung preternatural in origin. May tatlong mundo. The supernatural world, yung Panginoon nandun sa langit, mga anghel, mga santo, supernatural world. Nandun sila sa supernatural world. Pangalawa, panggitna, itong tinatawag preternatural world. Ito yung the world of the spirits, yung mga fallen angels. Tayo, nandito sa mundo, natural world. Tayo po ay nandito sa mundong ito, natural world tayo. So ngayon, yung sakit mo hindi natural, hindi galing sa pagkain natin, hindi galing sa inheritance natin or hereditary mga kapatid, kundi galing sa preternatural world. Preternatural in origin yung sakit mo, kulam, barang, curses. Katulad ng daming ini-exercise natin ngayon, umaabot ng 12. Bago lang tayo nakauwi mga kapatid. At kung hindi natural yung sakit mo, walang doktor makapagaling sa'yo. Dahil hindi natural So, dito tayo sa actual na exorcism ko. Kanina pa po ito. Ni-reveal ng demonyo. Sila ay magbigay ng karamdaman sa mga tao. Lagi silang pumapalibot dahil bibigyan nila. Ito po, actual exorcism po ito. Dahil bibigyan nila ng sakit yung mga tao para sinong lalapitan? Mga albularyo. Inaamin ng kaaway natin. Bisaya po ito, pero tatagalogin ko During exorcism po ito. Yes. Light of the So, narinig ninyo, kami ang nagbigay ng karamdaman sa mga tao. Patuloy. Ulitin ko Bisaya po ito. Ulitin ko. Light of the God and no longer hide His servant by a priest. Para lalapit sila sa mga albularyo dahil walang lunas sa doktor, hindi natural yung sakit niya. Pero sino nagbigay nito? Ang mga demonyo. The lightness of the angel God and no longer hide
his servant. Maria, please. Ano mo doon? Kailan ba ako lariyan? Rather await the wrath of iron, the fiery furnace of fire, the master of teeth, as a vessel for disobedience. Kita niyo mga kapatid, narinig niyo yung boses ng mga demonyo na torture sila dahil sa prayer of exorcism po. At isa sa revelation nila, kami ang dahilan. Kanina, very polite yung demonyo kung maaari Darwin, na wag mo na kaming palabasin. Amin na po itong katawan niya. No? At patuloy pa rin ako nag-exercise. Focus lang tayo sa prayer. So, narinig ninyo, grabe yung torture ng kaaway natin. So, bawal pa ipakita ang live na video po. Marami tayong mga video pero bawal. So, pinarinig ko ninyo yung revelation ng ating kaaway ay galit na galit sila sa prayer ng simbahan. Torture na torture sila sa prayer ng simbahan. Salamat sa Panginoon. At ipagdasal nyo po na madagdagan pa yung mga active exorcist. Hindi lang active exorcist but committed exorcist ang mga bawat dioceses natin sa buong Pilipinas po. Okay? Dahil kailangan po, no? Ngayon lang ako nakauwi. Ganina pa akong alas 8 ng umaga. 8 to 8, no? Alas 8 na ngayon, bago lang ako nakauwi. So, ang daming mga pasyente, maraming mga testimonya, maka-amaze sa ating lahat, mga kapatid. Marami pa akong isi-share sa inyo ng mga testimonya, pero hindi ko dahil puno yung schedule ko lagi, at daming mga bumibisita sa atin. Ito po, pakita ko sa inyo, ito po yung, pasa. No? Masakit daw yan hipuin. During exorcism lang yan, no? Yung pasa sa kanyang gilid. At isa yan na patunay na grabe talaga yung kaaway natin nag-overtime. So, papasok na ako ngayon sa live natin. Iputo lang natin saglit. At papasok tayo sa punto per punto at i-bless ko yung mga religious items ninyo. Ay, salamat sa Panginoon. No? Salamat din sa mga tumutulong ni kapatid Chison Bacolta. No? Dito mga kapatid, umaabot na po ng 126 ipopost ko. Kahapon is 114. 111 pala. 111. Pero ngayon umaabot na ng 126,000 po. No? Salamat po ha. Ang Diyos na po magsukli sa inyong kabutihan. Mag-post po tayo. Ngayon po. Magpo-post po tayo ngayon. So, Fighting Maria Tatax FD with a humble heart. Mag-relive po tayo. Babalik po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day a deliverance, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour for death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless. Mag-relive ako, ha?